Yes, good morning po sa lahat. Yes mga kabosing, welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. Isang magandang umaga at isang pinagpalang araw. Ngayon pong araw na to ay andito po ako sa aking gagawing garden. Nakapagpunla na po tayo ng ng mga punla, ng mga punlang gulay. So ngayong araw na to ay umpisahan po natin mag-cultivate ng tataniman. Yun po lang mga parts na tataniman natin ng ating palalambutin para pag tinanim natin ay automatic na na maayos yung kanyang lupa at may na cultivate na. So muli ay magandang umaga at kahapon ay galing ako sa sa Batangas at namiesta kami na hindi ko na rin nakapag video sa kadahilan ng nahihirapan ako at meron kasi akong nilakad din na kinuhang kinausap na may-ari ng sasakyan. So hindi na tayo nakapag-video ng piyestahan doon. At yung ko rin kasi mag-video pagka ganun na maingay, napakaingay. Mas okay sa akin na nagbi-video na tahimik lang ay yung yung ganitong mga sitwasyon na hindi ba magulo. So ayan mga kabosing, samahan niyo uli ako ngayong araw na to at sana ay wag niyong pagsawaan ang napakasimpleng vlog ko. Kahit na ganun ay pagtsagaan nyo po at sana po yung mga ibang viewers ko dyan ay mag-subscribe at para madagdagan naman yung mga aking subscriber para at least malay nyo ba na hope someday ma-monetize tayo. So ayan, at bago po lahat ay sana po sa mga oras na ito ay nasa maayos kayong kalagayan, lahat po ng inyong pamilya, wala pong karamdaman. At lagi ko po sinasabi na ang pinakamahalaga sa isang pamilya ay hindi lang pera, dapat talaga ay tayo po ay may maayos na kalusugan at yan po ang nakakapagpa-stress sa atin. Ang isang membro ng pamilya natin na magkaroon ng hindi magandang kalusugan na isang napakalaking problema. At lalong lalo na po doon sa OFW, konting ingat po kayo dyan, nasa malayo po kayo sa sarili na hindi katulad dito na maraming dadamay sa inyo at ako'y humahanga sa inyo sa pagiging matatag nyo bilang para makapagpundar para sa pamilya at sa pangangailangan. Alam ko na napakahirap ng sitwasyon dyan. Siguro akala ng ibang mga tao ay napakasarap ng OFW, pero isipin nyo lang halimbawa kayo magkasakit dyan sa ibang bansa, wala kayong kasamahan, napakahirap po ng ganyang sitwasyon. Kinakailangan pong maging matatag para at least makasurvive kayo dyan sa ibang bansa. Hindi naman po pwedeng pagka nakaramdam po kayo uuwi na agad dito sa sarili. Kinakailangan po natin maging matatag, hindi po pwedeng mahina ang loob. Sana po ay mag-ingat kayo lagi dyan. Kung may nararamdaman at least pa-check up. At alam ko naman may mga live-in check up dyan sa ibang bansa. Sana gabayan po kayo ng Panginoon sa taas. Ayan mga kabosing, simulan po natin mag-cultivate ng lupa at i-prepare po natin ating tataniman ng punla. Let's go.
kabossing, habang nag-uumpisa ako mag-cultivate, napag-isip-isip ko na cultivate ko na lahat. I mean, babangbangin ko na lahat, palalambutin ko lahat yung buong garden ko. Kasi dati-rate, kung saan part lang ako magtatanim, doon lang ako mag-cultivate. So naisipan ko na i-cultivate ko lahat yon, kasi hindi naman ako nakakalabas at hindi ako nakakatrabaho. Kaya naisipan ko na kahit hindi ko matapos na yung araw na yon, ay kabukasan ay itutuloy ko na lang. I-cultivate ko na talaga lahat yon, buong buo. Ayan. Good morning mga kabossing. Ayan, nilinis na cultivate ko na tong kalahati ng aking ginagawang garden. Na cultivate ko kasi hindi pa talaga siya nasundan yung ulan. Kaya tuwing umaga ay ito yung ginagawa ko. Nag-exercise ako. At siguro 2 beses ko na itong kinultivate. Bali pag napapagod ako, pahinga muna. Ayan ayan, inumpisahan ko dito. Yan, kalahati na mga kabossing. Ayan, mas maganda kasi nakukultivate yung lupa para maganda yung paglaki ng mga halaman, hindi yung pinababayaan mo matigas. Kasi ang lupa dito mga kabossing, pag parang adobe. Ayan di ba? Nakultivate ko na yan. Papapawis mga kabossing Siguro pag hindi pa uulan mga kabossing, try kong tapusin lahat to. Ayan, maganda kasing tingnan pagka na-cultivate. Bali ako lang ang nag-aano niyan, kasi isa yung yung piko namin, yung anak ko naman ay hindi parang hirap na hirap. Kinakailangan pang turuan. Di ba? Ayan, abang-abangan na natin mga kabossing, at unti-unti ko lang na i-cultivate ko yan. Pero once na pumatak ang ulan, so wala na tayong choice, hayaan na natin. Magtatanim na tayo kahit hindi cultivate yan. Basta exercise lang mga kabossing. Morning.
Yes mga kabosing, magandang tanghali. Ang araw po ngayon ng linggo. Ang oras ay 9:54. At ngayon magbibideo ulit tayo. So until nung nakakaraan, until now ay medyo pa rin nahihilo, pero okay na mga kabosing. Hindi na tayo masyadong nahihilo. At may ginawa akong paraan para hindi ako mahilo, hindi ako naghihiga. Nag-cultivate ako ng aking garden dyan. Ang init mga kabosing, pakita ko sa inyo yung binili kong punla na ngayon ay ang sumisibol pa lang ay sitaw. Ayan mga kabosing, pero umpisa na siya naglalabasan. Hindi ko na maintindihan dyan mga kabosing kung ano yung mga kamatis, talong, sili. Basta ang alam ko lang, ito ang sitaw. So pagka araw sa umaga, nilalabas ko sa may sunlight. May araw para at least hindi humaba ng humaba. Kasi pagka laging nasa malilim yan, taas lang siya ng taas yung mga sitaw. So ang problema, ayan, naging summer uli. Akala ko ulanan na, pero may mga part dito sa atin na nag-uulanan na talaga. Sa Batangas nag-uulan yung mga pananim doon sumisibol na. So ayan mga kabosing, gusto ko ipakita sa inyo yung naging exercise ko ng mga nakaraang araw. Siguro 3 araw yata yan na nilinis ko. Pakita ko sa inyo mga kabosing. Tara. Ayan mga kabosing, di ba? Kung natatandaan niyo mga kabosing, ito ay hinalabasan ko lang. Pero ito, kinultivate ko siya mga kabosing. Ayan binangbang ko talaga. Hindi ko na rin talaga, may mga part na nakapag-video ako, pero mas marami ang hindi. Sinadya kong hindi ko na i-video. Ayan at talagang sinabaka ko na tuwing umaga mga kabosing, pagkagising ko sa umaga, yung inaakala kong hindi pa siya mainit, pero merong mga oras na talagang binangbang ko ito ng mainit. Ang tigas kasi ng mga lupa dito kabosing, sobrang tigas. Kaya ayan ayan mga kabosing, lintog diba? Ayan po, lintog siya. Ganun talaga ako mga kabosing pag nagtrabaho, talagang todo. May mga times na akala ko mahihilo na naman ako. Ayan, diba ang gandang tingnan. So ang hinihintay lang natin dito ay ang umulan uli. At once na umulan at nakaready na yung ating mga punla, ay tataniman natin lahat yan. So mag-iisip pa rin ako ng ibang paraan, ng ibang mga pananim dito. Sayang naman, para maidagdag natin. Ang naipunla ko lang ay sili, talong, sitaw. Di ko alam kung may okra, parang wala. Bali 3-4 yata lang klase. So dadagdagan natin yung mga kabosing. So ayan. At hindi lang yan mga kabosing, yung kabila nalinis ko rin. At kanina ko lang natapos. Pakita ko sa inyo mga kabosing. Tara. Ayan, saraduhan natin. Tingnan natin yung kabilang mga kabosing. Pakita ko sa inyo. Medyo nakapakainit na naman. So hindi pa pala talaga tag-ulan. Nag-araw na naman. Ayan nakita nyo yan. Diba dati madumi yan, madamo yan, masukal.
Bagamat hindi siya tuong kasukanan kasi galing tayo sa tag-araw, ay may mga damo yan. Ayan. Ready na yan mga kabosing oh. Ayan oh. Nabangbang ko na yan. Kasi mga kabosing talagang ang tigas niyan eh. Ayan oh. Ang klase ng lupa. Hiwa-hiwalay. Yan yung mga basura ay itinabi ko, kinalay kay kuya. Talagang saka yan oh. May mga nakita kong buhay na okra, tinanim ko rin. Ayan. Tinatakipan ko ng balat ng saging para at least hindi siya ma-expose masyado sa init. Baka sakaling mabubuhay. Ayan. Napakalinis na. So ready na siya mga kabosing. At ang kalamansi ay namumulaklak na ng ilan. Sayang kung hindi ito kasi nababad sa araw, siguradong marami itong ano. Hindi, marami yung bulaklak. Nawala yung ibang dahon. So binabala ko talaga kung naghirap talaga ako dito ay taniman ko na maayos-ayos daw at aalagaan ko talaga na maayos, hindi katulad ng last year nakakaraan, hindi ako nagtanim mga kabosing. Na ano ako, na tinamad ako. So yan, abang-abangan natin mga kabosing once na ano na yung ang ating mga punla ay mga nagsilakihan na, ay ating ililipat na dito mga kabosing. Napakagandang tingnan mga kabosing, di ba? Ang linis. Dati-rati mga kabosing, hindi ko yan kinocultivate, hindi ko binabangbang yan. Doon na lang ako, nagtatanim na lang ako kahit sa gitna ng damuhan. So ngayon ko naisipan, sige, yun nga, o ka naman siyo, bubulaklak na rin. Naging exercise ko sa umaga, minsan sa hapon mga kabosing. Hindi siya tuong katagalan, basta ang ginagawa ko ay pag yung malamig ang panahon. Yan mga kabosing, punta tayo sa kabila sa garahe. Ngayon araw ng linggo pero pumasok yung isang tao ko na may gagawin yata sa jeep. Sayang mga kabosing itong ano to, itong ginawa ng barracks ng ano, gumawa ng kalsada. Sarap sa ating tamnan, kaso parang ayaw daw ng may-ari nito eh. Gawin ko sanang garahe. Gusto mo nga yan, Rap? Ano mga sira dyan? Ano kaya? Alay? Center bearing. Di ba kapapalit lang ang center bearing yan? Lugi pa tayo dyan. Yan mga kabosing, meron tayong tatlong unit dito mga kabosing na gagawin. So itong bala ko, so sobrang dami nito, hindi na namin kaya to eh. Ilalabas ko na lang, sa labas ko na lang papagawa. Natambakan kami ng trabaho. Bali ito ay isang rebo. Ito ang ilalabas ko bukas. Kausap ko na magpipintura niyan. Bali naka-ready na yan. Itong Avanza, kami magtutuloy nito. Itong Avanza nito. At isang EcoSport, kami na rin nagtitira nito. Yan. Bali yung mga naka-line up na gagawin namin. Ang ilalabas ko lang ay ang rebong nyo para masyado nang marami. Ando pa yung maraming unit ako ngayon. Mula nung gumaling ako ay namili na ako ng unit para at least ito tayo inaasahan. So yan, for restoration din to. Bali mga eto, maraming tents. Papatayin ko na yung mga ano, ampalayan to. Pero may bunga, sayang.
sayang naman to ah. Pero wala na eh. Patayin ko na to, aalisin ko na to. Patayin ako ng panibago. Kaya mga kabossing, aalisin natin to, yung mga ampalayang to. Medyo matanda na. Ating lilinisin. Saglit lang to mga kabossing. Hindi man to magtatagal to kahit mainit ang araw. Kayang-kaya ko to. Para i-cultivate din natin yung ano, yung lupa. Ang natitira dito ay ang ano, tuntalong. Tatanggalin ko na rin tong kalabasan ko. Wala eh. Ay, may sitaw pala. Para mapalitan natin ang tanim. Ito yata ang talong na ito, yung talong na ano, maliliit ang bunga. Ibang variety rin. Oh. Pero papatay na natin ito mga kabossing. Wala na eh. Oh.
Ha! Mga kabosing, pawis na pawis. Sa iba naman yan, pagka may hindi pinawisan dyan. Oh, katanghalian tapat. At para ko sana kuhanin itong mga bunga ng langkang ito. Tingnan ko kung pwede kayang gulayin to. Hindi naman lalaki mga kabosing. Ang liliit. Tingnan ko kung pwedeng gulayin to. Kukuha tayo ng mga 2 piraso mga kabosing. Ha! Kaya mga kabosing, natapos na natin. Ayan. Malinis na siya. Bali, hihintayin na natin na lang natin pumatak uli ang ulan. Ating i-cultivate natin ng konti yan pagka hindi na masyadong mainit. Napakainit kasi, kaya tinigilan na namin. Sobrang init eh. Ayan o, natira lang yung talong. Namumunga pa kasi ang talong na yan, kaya tinigilan namin. So ang inalis namin ay yung ampalaya na sobrang makalago, ay wala namang bunga, kaya pinatay ko na lang mga kabosing. Sobrang init. Tapos marera. Walang ya. Ayun. Yan, tapos na namin. Nak, kunin mo nga isa nito. Sige, pagkatapos mo yan. Kunin natin mga kabosing ang isa nito. Try natin. Yung anak ko, ito kunin ko. Mas medyo mag-anggaan siya eh. Yung isa lang. Bali, ito yan. Tingnan natin kung pwede pang gulayin. Ayaw lumaki ng bunga nito mga kabosing. Kaya baka panggulay lang talaga to. At siguro isang araw patatapas ko ulit itong dahon ng mangga at umakyat na sa bubong ng bahay. Makakasira ng bubong yung mga kabosing. Akit ka. Ayan. Oo, isa lang ang kuhanin mo. Ito lang. Ito lang isa, yung isa. Ito. Yung malaki, oo. Yan. Kuha tayo mga kabosing ng isa. Baka naman makasama ang isa. Okay. Parang hinog na. Okay na. Ayan. Try natin dalhin sa bahay. Tingnan natin kung marunong maggulay si misis nito. Parang hinog na. Nakahawa ko mga titingnan kong laman. Ayan. Masang ibitak. Matanda na kasi ito mga kabosing. Pwede nga gulayin to. Ba, parang hinog na. May lamukot na. Oh. Ma. Oh. Putsa. May lamukot eh. Ang liliit eh. Hinog na eh. Kaya natin, pahinugin kaya natin. May laman na pala yan. May hinog na pala yan. Kunti na lang at hinog na. Mali. Kuha tayo ito isa. Pero ano yun, baka nagulay na rin yun. Ilagay mo kaya sa sako yan. Wrap. Alin? Di ba may sako doon? Tingnan natin kung itabi mo muna. Ihinog pa kaya itong mga kabote. Eh, mahihinog na pala ito. Ang dami niyang lamukot eh. O, yan o. Kaya lang, kinuha ko ng hilaw. Okay, tago mo dyan. Tapos tago mo dyan. Tago natin busing, mga kabusing sa loob ng sako. Tingnan natin kung mahihinog.
Lagyan mo doon sa ano. Doon. Kita. Diyan sa kabila, oh. Yung pa natin ang dahon. Ay! Puta! Yun yung dahon. Patay pala na. Ano yun? Sino nga? Hindi pa. Hindi play yan. Play. Ayan mga kabosing. Bali mga nakaprepare na lahat yung tataniman ko. Ito lang i-cultivate ko ng konti. Maliit lang naman yung mga kabosing, sa buong gilid lang naman yun eh. Sadyang itinira ko yung mga part na yan sa gilid para may mapagtanaman ako ng halaman, mga gulay. Mahilig talaga ako sa gulay mga kabosing, pati doon. So yun lang i-cultivate natin. At doon siguro mga kabosing, ang maraming binhi ang kailangan ko kasi malaki yung i-prepare kong ano, taniman. So yan. At na false alarm yata tayo. Nawala yung tag-ulan, naging summer uli. So yan mga kabosing, hanggang dito na lang yung video ko. At next time uli. So muli ay sana ay tangkilikin po ninyo at panoorin po ninyo yung mga video ko na kahit napapakasimple, na talaga namang hindi tayo pa masyadong makakalabas kasi nagpapagaling pa nga tayo. Pero siguro ngayong week na to pwede na tayo magtrabaho. Nagtatry naman ako magtrabaho mga kabossing, pero talaga medyo hilo ako, kaya ayan, nag-enjoy muna ako sa ano, sa mga pagtatanim. Kasi kung maghihiga naman tayo ay nako, baka matuluyan tayo mga kabossing. So yan mga kabossing, hanggang dito na lang mga kabossing. Until next video na lang mga kabossing. Bye.